Ngayon, ito ang pinag-uusapan natin ayon kay Senator Nancy Binay. Ito mabigat ngayon sa gobyerno. E di ba may short na 387 million. Ayon sa Philippine Sports Commission na sa pagdinig ng Senado, sinabi niya na sabi ni Senator Nancy Binay, gagamitin na naman taxpayers' money para ipangtakip yung hindi nababayaran, hindi binayaran sa SEA Games. Utang ito, may utang. Itong Pilsgok na ugok ni Alang Caldero Cayetano. Hindi binayaran itong Pilsgok, yung Philippine SEA Games Organizing Committee na pinamumunuan ni Alan Caldero Cayetano, yung halagang 387 million na utang sa mga supplier. Ayan. Ito ay sinabi ng Philippine Sports Commission 2021 budget hearing. Madalit sabi, sa Senado ito, pagdinig ito. Kasi binubusisi dyan bawat ahensya ng gobyerno para malaman kung yung budget nila talagang merong pinaglalaanan dahil ganun ang batas. Dapat kung saan nakalaan yan, specific yan, clear, very clear, specified, mga kaibigan, kung saan gagamitin ang budget. Katulad nung sinasabi natin kanina, kung halimbawa tulay yan, sabihin mo saan tulay yan, di ba? Nakalagay dyan. Ngayon, eto, ang sabi ng Philippine Sports Commission sa hearing po sa budget, ang sabi ni Executive Director, PSC Executive Director, Attorney Guillermo Iroy, nag-request daw sila ng halagang 387 million mula sa Department of Budget and Management. Ito sabi wala na pong accounts receivables. We don't have any more accounts receivables. Ibig sabihin, wala nang papasok na pera sa kanila para panggalingan nung ibabayad na utang na halagang 387 million. In fact, sabi, we requested from the DBM an additional 387 million for the remaining payables para dun daw sa natitira pang bayarin from the different suppliers sa iba't ibang mga supplier ng SEA Games. Mga kaibigan, in fact, puro in fact pala sinasabi nito, no? Ano ba ito? In facto? In fact, there are too many demand letters that we received. Marami ng sulat na dumating sa kanila, mga demand letters na magbayad sila. In fact, puro in fact, lahat ng sentence nitong attorney ito, puro in fact. Ito yata si attorney in fact. Mga kaibigan ng Philippine Sports Commission. Ang sabi, in fact, some senators already received demand letters from the suppliers. So, we expect that this 387 million will soon be released by the DBM. According to PSC, ayon sa PSC,
ang halagang hinihingi ay para ibigay sa PhilGok. At yung PhilGok naman ang dapat magbayad sa SEA Games. O kita ninyo, nangyari. Nagsanga-sanga na, mga kaibigan. 387 million. Wala kaya sa bulsa ni Caldero ito, mga kaibigan? Isipin mo, yung Caldero lang, magkano halaga nun? Di ba? Ang sabi ng, ibinunyag din ng Philippine Sports Commission na humiling sila ng karagdagang 800 million na kaya umaabot ngayon sa gastos na gasta dito po sa SEA Games sa 6.8 billion. Sipin ninyo. A total of 8 million was used for the procurement of sports equipment and for international broadcast needs, which was considered as one of the big ticket expenses. Ayan po, mga kaibigan. Only 5 billion of the 7.5 billion budget was approved by the Senate last year following the questioning of Senator Frank Drilon. Ayan. An additional 1 billion was given to PSC by the Office of the President. Katakot-takot na kwarta, no po? But in a Senate hearing a week before the SEA Games, Cayetano said he had to accept 1.5 billion in financial assistance because the PSC and the Philippine Olympic Committee lacked procurement lawyers to bid out contracts. But this figure excludes infrastructure. Ang laking pera nito, mga kaibigan. Including an 11 billion pesos deal between the bases, Conversion and Development Authority and Malaysian firm MTD Capital Berhad for New Clark City Sports o sport facilities, which government's corporate councils found questionable. Ito nga ho, di ba, nung gagawin itong SEA na ito, ang anomalya dito na isa pa, yung pakikipagkontrata ng mga alipores ni Bongo dito sa Malaysian firm. Alam ba ninyo itong Malaysian firm? Ang naging trabaho lang nito, mga kaibigan, sila yung magtatayo. Pero ang pera sa atin. At alam ba ninyo ang anomalya dyan na isa? Pagkatapos niyan, hindi ko malaman kung ibebenta yan o ipapaupahan, habang meron yan, patuloy na kumikita, patuloy mo silang babayaran, continuous yung payment sa kanila, habang nandyan yung New Clark City sport facilities na yan. Kaya sinasabi ko dito na yan ay natuklasang questionable. Mga kaibigan, kunyari naman si Bongo. Sabi naman kunya-kunyarian Bongo. Ito kunya-kunyarian ito lagi. Hindi ba sabi ni Digong nyo sa kanya, speak like opposition, act like opposition. Di kunwari, hindi ka naman opposition magpapanggap kang oposisyon ka. Di ba? Ano yan? Pelikula? Mga kaibigan, it's unacceptable daw, hindi raw katanggap-tanggap that small drivers and businessmen have remained unpaid. Ang mga hindi pa pala nabayaran dito, yung mga driver na maliliit, negosyante, we had a grandiose opening
and hosting. Yet, our ordinary countrymen have yet to receive payments. Talaga naman yan ang ginagawa nyo, di ba? Ang daming walang malamon dito, ninanakaw dyan, bilyon-bilyon itong pinag-uusapan. Nagtaka ka pa kunyari. Now, taxpayers' money will be used to settle the balances, sabi ni Binay. Ito yung sinasabi natin kanina. Pinakamatindi itong gobyernong ito. Bayad na. Nandiyan na ang pondo, nakuha na yung pondo. Tapos, magbabayad ulit. Ano ibig sabihin? Double dead, kumbaga sa hayop. Diba? Ang tawag namang iba, double jeopardy. Mga kaibigan. Doble ang katay. Sipin mo yan. Di kasama na yun doon sa budget, di ba? May kumuha ng pera, sigurado. Kaya hindi na ibayad doon sa utang, di ba? May kumuha nun. Ngayon, yung kumuha, hindi hahabulin. Ang gagawin, kukuha ulit ng pera sa kaban ng taong bayan para yun ang ibayad, pero yung perang nawawala na 387 million, hindi mo na hahanapin. Kung sino nagbulsa nun, kung si Cayetano, si Caldero. Ganon dito Di ba yun ang sinasabi natin na ang layunin ng batas, halimbawa, kamukha yung plunder law, hindi lamang para maparusahan ang mandarambong sa gobyerno. Hindi lamang yun ang pakay. Kung hindi, ang pakay ng batas, yung kanyang dinambong, isauli niya. O, yung dinambong ay mabawi ng pamahalaan. Wala Mga kaibigan, natatanda nga ninyo, di ba? Yung kay Erap, kasama sa hatol kay Erap, hinatulan siya sa pandarambong, convicted plunderer, si Erap Estrada. Ano nangyari? Ano kasama sa hatol sa kanya? Yun lang ba? Na siya makulong ng habang buhay? Hindi. Meron pang mga accessory penalties na nakapataw. Yung kulong, yun ang capital punishment. Pero meron pang accessory penalty. Mga kaibigan, ano yun? Ipinag-uutos ng Sandigang Bayan noon sa desisyon ang pagsasauli ni Erap ng kanyang dinambong na mahigit 4 na bilyong piso yun. Di ba? Kamukha to si Bong Revilla. Isipin ninyo, si Bong, magtaka nga kayo inabsuelto si Bong Revilla pero pinababalik sa kanya yung ninakaw niya. Di ba? Naibalik ba? Ang gagawin lang ng mga yan, i-ignore nila. Ignore lang. Mga kaibigan. Babaliwalain lang nila. At pag umabot na 10 taon, kahit gusto mo pa silang habulin, hindi mo na mahabol. Eto isang kasalanan na akala natin maitatama nitong si Digong nyo. Kaya natin siya ikinampanya. Alam nyo kung ano? Yung pagbabalik sa pera ng gobyerno, sa pera na ninakaw ni Erap, hindi binawi. Dapat babawiin ng gobyerno yun. Paano babawiin kung ayaw magbigay? Hahanapin mo.
At habang hinahanap mo yan, kinukumpiska mo ang lahat ng ari-arian nung magnanakaw. Hindi ba kay Erap, isa lang ang nakuha na property? Yung ginagamit ngayong opisina ni Vice President Leni Robredo. Kung tawagin nung araw, binansagan nung araw na Boracay Mansion. Oh, yung Boracay Mansion ni sinasabi kila Arnie Enriquez yun. Oh, yung sinasabi ko sa inyo, kinuha yan, kinumpis ka ng gobyerno. Bakit kinumpis ka ng gobyerno? Nung una, nung kukumpiskahin, ang sabi ni Erap Estrada, hindi akin yan, o kinumpis ka. Diba? Kasi pag inamin niya, another ano yun? Ha? Another penalty yun. Hatol. Oh, hindi mo maipapaliwanag. Eh, ba't ka nagkaroon yan? Kaya, ang ginawa na lang ni Erap doon, dinis-own niya yung property. Kamukha nung kinukwento natin sa inyo na isang customs official na isinuplong ng kanyang hipag sa ombudsman na may bahay sa Alabang at itong hipag na ito sa kanya ipinangalan. Mga kaibigan, nung hindi na siguro mabigyan ng kwarta, itong kanyang hipag humihiningi, hindi na ibigay, ang ginawa, isinuplong sa ombudsman na kanya itong bahay doon sa bayaw niya. Asawa ng kapatid niya. Mga kaibigan, yun namang kuwan, hindi akin yan. Tinanggi niya. Kaya hanggang ngayon, ewan ko kung nandyan pa, nabulok yung bahay eh. Alam naman ninyo, bahay sa Alabang, napakamahal, di ba? Nabulok yung bahay eh. Hindi niya maangkin ngayon. Sapagkat oras na angkinin niya yon, mabibilanggo siya. Di ba? Kaya pihinayaan na lang na ganun. Ganun na nangyari doon sa Boracay Mansion. At kung matatandaan ninyo, yung halagang mahigit 4 billion na ipinababalik ng Sandigan Bayan kay Erap, biglang may lumabas na report. Ano itong report na ito? Ito yung Panama Paper. Itong Panama Paper, nagtataglay ng listahan ng napakaraming business at saka mga politician, business personalities, mga kilalang tao sa mundo na nagtatago ng kanilang kayamanan sa British Virgin Island. Ito'y nasa Bahamas. Kasi karamihan niyang Bahamas, maliliit na bansa yan, di ba? Magkakatabi, mga Jamaica, di ba? Yung mga bansa na yan, ang kanilang pinagkakakitaan, ang source of income ng kanilang bansa, magtago ng pera, tagapagtago ng pera. Nung araw, yung Swiss, di ba? Wala na yun, nakubera na kasi ng batas. Yang Swiss, kasama na yan. So, itong mga bansang ito sa Bahamas, katulad ng British Virgin Island, tumatanggap sila na maging tagapagtago ng pera. Ang gagamitin, hindi pangalan mo, hindi pangalan ng tao. Halimbawa, ako magpapatago, hindi pangalan mo ng tao ang pagtatago ng pera dyan. Yung pera, ipinapangalan, magtatayo ka ng kumpanya. Yan. Kunyari, kumpanya. Pagkatapos, doon sa kumpanya, may mga officers, yung company. May pangalan din. Pero yung account, Miss Per se,
ay pangalan ng kumpanya. Kasama dyan sa inilabas na report ng Panama Paper na lumabas dyan, isa dyan. Dito kasama mga negosyante rito. Si JB Ejercito. Mga kaibigan, alam ba ninyo kung magkano yung pera na nakadeposito sa kumpanya na nandun ang pangalan ni JB Ejercito? $500 million. Ayan, mga kaibigan. Nabalita natin, yan ang punot dulo, kaya lalong lumubha ang away nilang magkapatid ni Jinggoy. Sapagkat yung perang napakalaki, si JB ang pinagkatiwalaang magtago. Biglang nawala yung balitang yun, di ba? Siguro naayos yung yung naglabas nun dito, yung yung investigative journalist. Mga kaibigan. Kasama dyan, mga negosyante. Masama yun Di ba? Nilalabas nila yung pera, itinatago nila dun sa ibang bansa. Yung bansang yun, pagka kumikita sila sa malaking porsyento na babayaran sa kanila nung nagpapatago ng pera. 15% yata nung amount, mga kaibigan. Kaya doon, walang ron. Yan, galing sa droga, galing sa masama yan, ninakaw mo yan, wala silang pakialam doon. Yung bansang yun, basta babayaran mo yung percentage ng iyong deposito. Kung 15% yun, 15%. Hindi ba yung 500 million tumutugma doon sa halaga ng kwarta na ipinababalik ng Sandigang Bayan kay Erap Estrada? Mga kaibigan, ano po? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Okay, magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ano tong sinasabi ho dito? Babalikan ko lang tong issue, mga kaibigan. Sa SEA Games. Yan. Sarap ng buhay ni Caldero, no? Kaya ako atat na Gusto na maging presidente. Tumakbong presidente, mga kaibigan. Kaya, nagagalit naman si Inday. Di ba? Gusto niya, siya lang ang presidente. Mga kaibigan. Yun, ang pinag-aawayan dyan. Ngayon, etong sabi ni Senator Binay nga, now, taxpayer money will be used to settle the balances. Yun. Double jeopardy ito, mga kaibigan. At ayon pa rito sa sa tagapagsalita ng PSC, Philippine Sports Commission, ito daw Pisgok kumita ng humigit kumulang mula 194 hanggang 195 million doon sa 163 to 164 million na accommodation subsidy and 32 million from broadcast. Naku po,
Ang laki ng kinita, no? Overpricing, ano? Sarap ng buhay. Fish go ka. Cayetano yan, mga kaibigan. Mula 194 million hanggang 195 million, doon sa budget na 160, doon sa 163 million to 164 million mula sa accommodation subsidy, mga kaibigan, and 32 million from broadcast. Laki ng kinita ng mga istasyon dito, mga kaibigan. Ano po? Eroy said the financial statements are with the third party auditing firm Waterhouse and Cooper. Yan. Yan yung auditing firm. Sa kabila daw na being under fire, inaprubahan ni Bongo yung budget ng PSC 2021 budget na 207 million. Ang PSC nag-request pa ng 250 million para sa preparation and expenses para sa Tokyo Olympics sa 2021. At naganda rin ng hiwalay na proposal para sa Paralympics, Asian Indoor and Martial Arts, and 2021 SEA Games expenses. The country, ito, mga kaibigan, ayan po, itong PSC, dami ring kawalanghiyaan dito, mga kaibigan eh. Hindi lang kawalanghiyaan, kahayupan. Kasi po, ang mga manlalaro natin, alam naman ninyo, di ba, nakalimutan na. Yung mga katarantaduhan pinagagagawa sa pondo ng PSC. Pagkatapos yung ating mga atleta, hindi lumalamon, di ba? Mga kaibigan, kaya laging talo. Dito lang nanalo ya sa ASEAN Games na ginawa rito eh. Na nakakuha ng maraming gold. Bakit? Dito ginawa eh. Hometown, ano ito eh. Kumbaga, hometown decision eh. Mga kaibigan. Siyempre, doon meron silang manipulasyon dyan kung saan tayo mahina. Yun, mananalo ka ron. Puro mahihina, di ba? Pero doon sa mga matitinding sport, wala tayo ron. Hanggang doon lang tayo sa mga pipitsugin. Kung di pa ginawa dito, hindi pa siguro, usapan niya, racket din yan eh. Niraracket din daw yan, yung mga seya games na yan. Ang ipapadala, mahina, para manalo ka. Di ba? Tsaka sila ang pipili ng sport na hindi kaya ng mga kalaban para manalo ka. Ayun, mga ganon, mga desisyon na ganon, ito, isasali natin ngayon, dito sa larong ito na dati wala. Pag sa ibang bansa mo ginawa, wala yung laro na yun. Hindi kasali yun. Dahil dito ginawa, tayo nag-host, yung mga hindi sinasali yung laro, sinali rito, para masabing merong makukuhang mga gold ang Pilipinas, mga kaibigan. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Kanigulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap?
habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah. Lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta.